Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan ho natin, update ho tayo. Dito ho siya kaso ng isang babaeng nawawala ho na taga Fairview na nagngangalang Shera Diwan. Shera Diwan. Osara, tama ba? Shera Diwan Osara, na kung saan nawala ho ng agis ho ng Disyembre. At ikakasal ho ng December 14, nung nakaraang linggo. So, 4 na araw ho bago ho siya ikasal ay nawala, bigla na lang ho naglaho itong sis ay Shera Diwan Osara. Shera Diwan. Nickname niya pala yung Shara. Shera Diwan. Osara. Nickname ho yung Shara. Nagsalita ho itong isang kapatid niya. Painggan ho natin mga kababayan at may mga explain tayo. Painggan ho natin itong kapatid niya. Huwag natin pakita yung video kasi sa ABS ho. Mahanap ka lang. Ito sana yung araw na Sa ABS-CBN ho ito. Painggan na lang ho natin. Ayan ho si Sir. Kapatid niya. Ni Shara. Ni Shera. Tuloy natin. walang tulog. Kung nasaan ka man ngayon, sana okay ka. Ilang araw na kami naghihintay sa iyo. Ilang araw na kami walang tulog, kakahanap sa iyo. Lahat ng paraan, lahat ng pwedeng gawin, ginawa na namin. Mahanap ka lang. Ito sana yung araw na pinakamasaya para sa atin dahil first time sa magkakapatid natin na magkakasal. Pero ito kami ngayon, naghahanap sa iyo. Sana okay ka lang at makita ka namin. Sige po. So wala din nababanggit po sa inyong problema? Wala, sir. Ang puro pinag-uusapan namin about sa kasal nila. Kasi mas excited pa nga yun kesa sa atin na. Lahat ikaw. Oo. Ayan ho mga kababayan. Nagsalita ho ang isa sa kanya mga kapatid. Kung saan ay wala naman daw naging problema. Itong si Shera sa kanilang pamilya. Masaya pa at excited daw sa magiging kasal nila doon sa kanyang live-in partner. Kasi lumalabas, itong kanyang live-in partner, nagsama muna sila bago nila papag-usapan na ikasal na. At may itong lalaki, meron hong pakiusap, pakinggan ho natin mga kababayan. Huwag natin pakita yung video ulit kasi sa ABS-CBN ho ito, pakinggan natin. Opo, kasi dito po siya. Kasi nga po, 2023 po. Ito ho yung lalaki. Pakinggan ho natin, play ho natin, may ma-explain tayo. Opo, kasi dito po siya. Kasi nga po, 2023 pa po kami na-engage. Kaya nung pinagpaplanuhan po namin siya ng 2024. Basahin muna natin itong caption ng ABS-CBN. Hindi naniniwala si Mark R.J. Reyes na ang pagkakawala ng kanyang kasintahan na si Shera Diwan ay isang kaso ng runaway bride. Runaway bride, alam nyo naman ho yan mga kababayan, especially yung mga babae, na kung saan ay may plano ng kasal pero tumakas at nagbago ang isip ng babae, pakasalan yung lalaki. Or sa mga iba, pwedeng may iba pang gusto ito, itong babae. Ayon kay Reyes, desidido siyang pakasalan ni Shera kung saan ay 2023 pa sila engaged. Ano ba? Live-in or engage? 5 taon na silang nagsasama ang... ayan nga, 5 taon na rin nagsasama ang dalawa. Live-in partner nga. Si Mark din umano ang tanging naging kasintahan ni Shera. Ito pala ang kanyang first love. At naging live-in partner at na-engage sila. Tuloy natin. Pakinggan natin si Shera. Si Reyes. Until 2025.
planado na po talaga. Oo. Opo. Lalo naman po kung nakita kong alinlangan from her po. Kahit natagal yung parang naging preparation namin. Kasi sabi mo, 5 taon na din kayo nagsasama. Opo, opo. Wala po ako ang kanyang unang girlfriend po. Siya ba? Sa mga mga tawag dito, mga kakilala niya po malalapit na kaibigan. Ako po personally as her boyfriend po, hindi niya po kayang gawin yun. Wala po siyang nakakausap na ibang lalaki. Hindi siya nag-entertain ng mga ganyan. Ayun po, yun. Tsaka yung sinasabi nila baka ka-work, ganyan. Wala. Kasi yung sinasabi ko na rin na karamihan ng katrabaho ni Chef, puro babae sila. Opo, dito po siya. Yan mga kababayan. Sa klase ho ng pahayag ni Mr. Reyes, engaged na sila, 5 taon na silang, ay sa balita, 5 taon na raw silang magka-live-in partner nung Shera, ito ni Reyes, yung lalaki, at wala silang sama ng loob, walang away. No? Hindi nga lang alam kung talagang lahat sinasabi nitong Reyes, ha? Lahat, kasi ano ito mainstream media, no? So, siyempre may mga private pa rin silang usapan. Ang pinagtataka ho kasi ng mga netizen, mga kababayan, ang naglalaro ho sa isip ho nila, bakit nung lumabas, ito hong si Shera, nung agis ho ng Disyembre, 1:00 mahigit, pagitan ho ng 1:00 at 2:00. Namataan ho siya doon dumaan sa iskinita nila. Then, nakita pa ulit siya ng CCTV footage sa Petron, North Fairview. Alam ko yun Matao ho lahat doon. Bakit daw iniwan yung cellphone sa bahay? Yun ang usap-usapan. At bakit ganun daw yung forma nitong babae? Nakaparang pan-jogging, naka-hoodie pa. Ang paalam, bibili siya ng sapatos niya panggamit, pangkasal. Parang hindi akma yung forma niya doon sa gagawin niya. At magmula ho North Fairview, doon sa nakita ang nasa CCTV footage, hanggang doon ho sa FCM Mall, pwede hong lakarin. Siguro malalakad ho siya ng 10 minutes. At kung walang traffic, kasi minsan madalas ang traffic doon, North Fairview to FCM. Kung walang traffic, 2 minutes nandun ka na 2 minutes nandun ka na. Kung lalakarin mo mga 10 minutes, nandun ka na. Mula North Fairview, nakitaan siya ng CCTV footage papunta FCM Mall na kung saan bibili siya ng sapatos. Tapos, 1:00 mahigit yung oras na nakatayo siya dun sa Petron. Obviously, wala siyang service. Wala siyang kotse, wala siyang motor. Nakita siya sa iskinita, lumakad din. Nakikita siya sa Petron, naglalakad . Pero bakit kaya ganun yung attire niya? Although wala siyang dalang helmet, pero bakit parang magmumotor, Parang, obvious na hindi man siya magja-jogging, Bakit parang suot pang-jogging? Na kadalasan yung ganitong forma parang magmumotor din, tapos naka-hoodie. Kaya ganun. So, at doon sa area ng Petron, ganung oras, parang wala naman po pwedeng masama mangyari sa'yo doon. Sa ganung oras, masyadong matao doon. Kung may gawing di maganda doon, makikita agad yung tao para masasakluluhan agad kasi talagang intayin ho yun ng mga pasahero. Maraming tao ho doon. So, mga lang naman yun, mga conclusion lang naman ho yun, mga kababayan. So, pero update ho tayo kung anong nangyari kaganapan dito. Sana wala akong masamang nangyari dito kay Shera or Sarah. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.